Tapos na tayo. Anong oras? Alas 2:50. Ang nabayaran ko sa pagrehistro ng aking motorsiklo ay So okay. Ito na yung mga dokumento natin. Ito yung CR, ang motorsiklo natin, ito yung OR. At saka ito yung certificate insurance natin. At saka emission test result passed. At ito MBIR form. So fill upan na natin tong MBIR form nila. Binigay ito sa emission testing center. Sila na din nagkuha nitong stencil ng engine number at saka chassis number. So ang sa atin, fill upan lang natin. Kung anong nakalagay dito sa CR, yun din ang susundin natin dito sa MBIR form. So mga Mars and Parts at mga kamotor ko, papunta tayo ng LTO Medellin, Cebu. So pare-rehistro natin tong ating Mio I-125 black and yellow. So tingnan natin kung ilang oras ang transaction nila, at tingnan din natin kung yung LTO office nila ay hindi ba na pinsala ng lindol, o ano mga bago sa LTO Medellin ngayon. Tingnan natin. So mga Mars and Parts at mga kamotor ko, andito na tayo sa Medellin Public Market at patungo tayo sa LTO Medellin para mag-rehistro ng ating motorsiklo. Itong motorsiklo natin, rehistro natin. At tingnan natin kung ilang oras o minuto ang transaction dito. So, ito na yun. Yo mga kamotor ko, pagdating ko dito sa LTO Medellin, Cebu, nagulat ako kung bakit maraming tent dito. At ito na, nakaparke na yung motor ko at kinuhanan ko agad ng oras ang pagdating ko dito. Anong oras nga ba? Anong oras ngayon? 1:50. 1:50. Kaya pala may tent dito sa labas ng office nila ay dahil napinsala din pala ito ng lindol ang kanilang gusali noong September 30 at wala nang patumpik-tumpik pa. Agad-agad kong nagproseso sa pagrehistro ng aking motorsiklo. Dahil nasira ng lindol ang kanilang office, dito lang muna sila sa labas nagtiis. Ang aking dokumento ay binigay ko na sa guard dito at ibinigay din naman niya sa evaluator personnel ng LTO. Pwede na dada. Agad pinadala yung motorsiklo ko dito sa unahan para ihanda na sa inspection nila. At kaya hindi na ako nagsayang ng oras at kinuha ko na yung motorsiklo ko sa labas. So ready na tayo for inspection. Sino na yung motor natin? Habang patungo ako mag-park sa aking motorsiklo, medyo kabado ako baka may hindi mag-function o nasira na pindutan sa aking motorsiklo na sinasakyan. At heto, nakapwesto na yung motor ko. Hintayin lang natin ng ilang minuto para tawagin tayo sa LTO Personnel Inspector nila dito. Nga ilang minuto lang, tinawag na ating pangalan. Boss. Kira na. Okay, siga ko mga siga. Hello. Okay. Mulai todo. Bato. Lalo na po, siga ko. Ay, pagsumbong. Okay. Gas. Light. Pulutan sa light. Grabe na. Okay na. Grabe. At tapos na tayo. Yun lang ang in-inspection sa ating motorsiklo. Saludo ako sa mga personnel ng LTO dito. Kahit mainit man sa labas, tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Salamat sa lahat ng personnel ng LTO dito sa Medellin, Cebu. At maghihintay lang tayo ng mga ilang minuto para tawagin ang ating pangalan at magbayad sa cashier para sa ating bagong 2025 registration receipt paper. Tapos na tayo. Anong oras? Alas 2:50. Ang nabayaran ko sa pagrehistro ng aking motorsiklo ay 254.50 pesos. So bago na rin plate number. Ito.
So, isang oras lang ang rehistro dito. Ito na yun. So, alas 2:50 yung tapos ng rehistro natin. So, salamat LTO Medellin Cebu for the fast transaction. Thank you LTO. Sa mga hindi pa nakapollow and like sa aking Facebook page, baka pwede tayo magpahingi ng pabor sa pag-like and follow sa Facebook page, TikTok account, at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel. See you! Peace out!